Magandang kaliwanagan po mga kapatid. Kung maalala nyo po, yung binahagi ko po sa inyo mga kapatid na kwento, no? Atin na pong sisimulan ang talambuhay ng mga banal na anghel sa kalangitan. Akin pong babasahin mga kapatid kung maalala nyo po ang kauna-unahang nilikha ng ating amang liwanag sa kalangitan ng kanyang mga banal na anghel sa kalangitan. Ang mundo, ang tubig, at ang mga hayop. Gayon din po sa tao na kanyang inilikha. Ano po, ang isang mortal na tao na hindi po si Eva at Adan. At ang ngalan po niya ay si Delaya. Siya po ay pumanaog ang kanyang presensya at nagbahagi po ng kanyang talambuhay noong April 18, 2020. Delaya po ang ngalan ng kauna-unahang inilikhang mortal ng ating amang liwanag sa kalangitan. Magandang kaliwanagan, at kayo'y aking nakilala. Napakatagal ng panahon na ang lumipas na ninais kong bumaba sa lupa at bumabang muli sa lupa na kanyang inilikha. Batid ko na sa pagbigkas ko sa aking pangalan at sa mga naganap ay maraming katanungan. Mapalad kayo sapagkat ako'y makikilala ninyo, sapagkat tulad ako ng mga liwanag na nakagabay. Kung inyo pang natatandaan ang dalawang mortal na inilikha, sila ang dalawang mortal na unang inilikha, si Eva at Adan, na yaon ang inyong pinaniniwalaan. Ngunit bago pa man silang dalawa, ay mayroon na ako. Ang ibig sabihin po, bago pa lang si Eva at Adan, ay mayroon na daw po siya. Ako'y hindi lamang anghel, kundi ako'y naging isang mortal din noon, at ang ngalan ko ay Delaya. Ako ang kauna-unahang unang inilikha na mortal ng ating amang liwanag sa kalangitan, bago si Eva at Adan. Nagagalak ako sa kasarian na ipinagkaloob sa akin ng ating Ama sa Langit. Ako'y isang babae at ako rin ay namayapa. Ngunit nang ako ay nawala, makalipas ang 10 taon ay doon naglikhang muli ang ating Ama sa Langit, ang amang liwanag sa kalangitan, at kanyang inilikha si Eva at Adan. Ngunit nang sumunod ang dalawang mortal na yaon, ay hindi ko lubos akalain na ang tulad kong inilikha na si Eva ay magtataksil na siyang gumawa ng itim, ang paglikha ng mali sa kaisipan, sapagkat ang pagsasalita ng hayop ay gawa ng isip lamang, na kagaya nga ni Eva. Naniniwala ba kayo na nagsasalita ang maliit na lunang yaon? Ang luna ay ahas. Ang katawagan po mga kapatid sa ahas noon ay luna ang kanilang katawagan sa ahas. Ang lahat naman ay nagsimula sa paglikha at nagawang pagsalitain ang hindi nagsasalita na hindi maintindihan ng mga mortal. Sila'y humuhuni lamang, napakapalad sapagkat paslit pa lamang ay banal na ang katauhan. Tumahak ka sa tama upang maging isang ganap na anghel sa lupa. No? Tumahak daw po tayo mga kapatid sa tama upang maging isang ganap na anghel sa lupa. Bakit anghel sa lupa? Sapagkat buhay pa lang po tayo. Kapag tayo po ay namayapa na, magiging anghel na po tayo sa kalangitan. Magbahagi kayo, sapagkat ang kaalaman noon ay higit pa ang matututunan sa ngayon. At nang dahil sa inyong pananalig ay mabubuo ninyo ang hindi pa nabubuo. Ang ibig sabihin po, dahil lang po sa pananalig natin at pananampalataya natin sa ating Ama sa kalangitan, ay mabubuo po natin ang hindi pa nabubuo. Ang ibig sabihin,
ang mga talambuhay sa kalangitan ang nais nating malaman. Magpasalamat kayo sapagkat napakabuti niya. Ako'y muli niyang pinababa. Wala naman itim pa noon nang ako'y nabubuhay pa sa ibabaw ng lupa. Wala daw pong Satanas noon nung siya po ay nilikha. No? Itim ang tawag sa kalaban. Wala namang itim noon. Wala pa namang itim noon nang ako'y nabubuhay pa sa ibabaw ng lupa. At hindi ako naghanap noon ng katulad kong mortal, sapagkat alam ko na ako'y kanyang inilikha na magbantay sa lahat, upang mabantayan ang kanyang inilikha at tagapagbantay ng kanyang mga inilikha. Hindi daw po siya naghanap, mga kapatid, ng kanyang kasama, sapagkat alam ni Delaya na siya yung tagapagbantay ng inilikha, ng mga inilikha ng ating amang liwanag sa kalangitan. Sapagkat nauna pa ako sa lahat ng diwata, binantayan ko ang lahat ng kanyang inilikha, at pati na rin ang araw at buwan, at ang mundong inyong ginagalawan. Sapagkat ang liwanag ng mga anghel ang siyang nakakakilala sa akin. Ang ibig sabihin po, yung unang inilikhang anghel sa kalangitan, ang siyang nakakakilala kay Delaya. Ako ang unang mortal na naging anghel sa langit, naguguluhan ng kaisipan. Batid ko na iyan ang iyong mararamdaman, sapagkat ang presensya ng aking pagbaba na walang dapat makakilala, ngunit ako'y bumaba at bumaba ako sa itinakda upang malaman ng katotohanan. Mapalad ka, sapagkat sa iyong ipinagparito ay sa itinakda rin na aking pagbaba, at ang bawat isa sa inyo ay may misyon. Mararamdaman mo ang misyon mo na dumarating sa iyo. Nagagampanan mo, kapatid. Papakinggan ko ang iyong katanungan. Ako'y nagpapasalamat sapagkat ako'y napahintulutan na mailathala rin sa libro na Isa sa Buhay. Ang libro po na Isa sa Buhay ay narito na po atin pong binabasa sa inyong mga kapatid, at ang mga banal na anghel sa kalangitan ay nagpapatotoo na po, no, ng kanilang mga naganap noong unang panahon. At nang dahil na rin sa katandaan ay ako'y nawala. Ngayon lamang nalaman ng katotohanan, mga kapatid, na ako ang unang inilikha na mortal ng ating Ama sa langit sa lupa. At kayo lamang ang nakakaalam. Ayun po, mga kapatid. So tayo lang daw po ang nakakaalam, mga kapatid. No? Siya po yung kauna-unahang inilikhang mortal ni amang liwanag sa kalangitan, si Delaya, no? Tapos po na wala na po si Delaya 10 taon bago lumikhang muli ang ating amang liwanag sa kalangitan. Siya na po ay si Eva at Adan. At hindi po si Adan, mga kapatid, ang kauna-unahang inilikha na mortal, kundi si Eva bago si Adan. Yun po, mga kapatid, no? Kung inyo pong papakinggan muli, akin pong ibabahagi ang kwento po ni Eva at Adan. April 18, 2020. Mula sa simula, mga paslit, kayo'y mga kinig. Alam nyo bang nooy ang unang inilikha ng ating amang nasa langit ay ang kanyang mga banal na anghel, at kanya rin inilikha ang langit, lupa, mundo, daigdig, at ang mga mundo, lalo na ang mundo na inyong ginagalawan. At nang ito'y kanya nang nailikha, ay kanya rin inilikha ang halaman, ang mga hayop na nabubuhay, at ang tubig. Ang tubig ay nagmula sa luha ng ating amang nasa langit. So, saan po nagmula ang tubig, mga kapatid? Ito po ay nagmula sa luha ng ating Ama sa kalangitan. At kanya rin inilikha ang isang mortal. Ang kauna-unahang mortal na kanyang inilikha ay si Delaya. Ngunit ang inyong paniniwala ay si Adan at Eva.
ang unang inilikha, yan ay mali, mali. Nang mawala na si Delaya, 10 taon nang lumipas at lumikha ulit ang ating Ama sa kalangitan, at yaon ay si Eva at Adan. Ang inyong paniniwala ay si Adan ang unang inilikha. Mali, mali. Si Eva ang siyang unang inilikha kaysa kay Adan, ng ating Amang nasa langit na mortal. At nasilayan ng ating Ama sa langit na si Eva'y walang makausap at walang makitang kahawig. Kaya't doon na rin niya inilikha si Adan. Ang sabi ng ating Amang nasa langit kay Eva, kainin ang lahat ng bunga ng mga puno na kanyang inilikha. Wag lamang ang isang puno na naroon sa gitna ng gubat na yaon. Ngunit hindi niya akalain na ang kanyang unang inilikha na si Eva ang siyang mangungunang gagawa at lalabag sa utos ng ating Amang nasa langit. Ngunit unang lumapit si Eva sa punong yaon, at ang utos ng ating Amang liwanag sa kalangitan ay kanyang sinuway. Siya'y unang tinukso ng ahas na yaon. Kung ang bunga ng punong ito ay iyong kainin, ika'y magiging makapangyarihan sa lahat at mas mataas pa sa iyong Ama na lumikha sa iyo. Yaon ang turan po ng ahas. Ngunit ahas ba talaga o kaisipan lamang ni Eva ang nagturan, mga kapatid? Malalaman natin kung saan na po nanggaling itong sinasabi nating Satanas o itim. Ang ahas na yaon ay maliit ngunit mataba, at si Eva ay nais magmataas, nais magkaroon ng kapangyarihan, at kanyang pinitas ang bunga, at ito'y kanyang kinain at nakagatan ng kaunti. Ang kalangitan ay dumilim at kumidlat ng napakalakas. At narinig ni Eva ang isang napakalakas na tinig. At ang sabi, hindi ko akalain, aking anak, utos ko'y iyong susuwayin. Ikaw na aking anak, ikaw na aking unang inilikha na mortal. Ikaw pa ang siyang mangunguna na susuway sa aking utos. At nang natapos na pakinggan ni Eva ang napakalakas na tinig na iyon, si Eva ay natakot at lumuha at humingi ng tawad. Ngunit para saan pa? Ito'y nagawa na. Hindi ba't ang inyong paniniwala ay nang si Eva ay kumagat, ay pati na rin si Adan ay siyang kumagat? Si Adan ay hindi kumagat, mga kapatid. Hindi kumain kahit na kaunti. Siya'y nadamay lamang sapagkat tinukso ni Eva si Adan na siya'y sumama sa kanya, na ang sabi ni Eva kay Adan, ika'y sumama sa akin, sumama ka. Ngunit si Adan ay natukso, siya'y sumama at sumama rin kay Eva, sapagkat si Eva noon ay pinalalayas at pinaalis ng mga anghel sa lupa na yaon. Ngunit hindi kayang umalis ni Eva na mag-isa, kaya't kanyang kinukso si Adan. Si Adan na sumama kay Eva, at si Adan ay sumama kay Eva, kaya't silang dalawa ang naparusahan. At nang mawala na si Eva at Adan, ang ating Amang liwanag sa langit ay lumikhang muli at lumikha ulit ng mas maraming mortal, mga kapatid, at ito'y dumami at dumami ng dumami. Ang mga mortal ay may mga mortal na mabubuti ang kalooban, ngunit isang mortal lamang dumating muli, si Satanas, ang maling kaisipan. O ibig sabihin po, si Satanas ay nasa kaisipan ng tao. Ito po ay ang maling kaisipan. At gumawa ng hindi mabuti, at inutusan ng isang mortal na yaon, at tinukso rin gaya ng ginawa noon kay Eva, at tinukso rin ang ibang kasamahan, kaya't hanggang sa lahat ay pinagharian na ng maiitim
ang mga mortal na mga pumapatay, mga maibigin sa salapi, at sa mga bagay na ginagawa na hindi mabuti. Ang lahat ng tao'y naging makasalanan, at ang mabubuting gawa ng mga mortal ay kanilang pinapatay. At ang mga katawan ng bangkay, ang lahat ng taong may mabubuting kalooban, ang lahat ng mabuti ay ito'y inihulog lamang sa malaking butas at inipon ang lahat ng bangkay doon. At ang mga katawan ng mga bangkay, ang lahat ng mabuti ito'y inihulog lamang sa malaking butas at inipon ang lahat ng bangkay doon. Ang lahat ng tao'y naging makasalanan. Hindi inilibing ng mabuti ang mga katawan ng bangkay. Ito'y inihulog na lamang sa malaking butas at inipon ang lahat ng mga bangkay doon. Kaya't ang puso at kaisipan ng mortal na yaon ay nilukuban ng maitim, nalumbay, lubhang nalumbay ang ating amang nasa langit, kaya't siya ay gumawa ng paraan muli at inutusan ng ating amang nasa langit ang mahal na anghel, Arkanghel Gabriel, at mahal na Arkanghel Samuel. Mayroon isang dalaga, birhen na si Maria, at birhen na si Maria, at ang birhen na si Maria ang siyang nilapitan ng anghel, Arkanghel Gabriel, at Arkanghel Samuel, ang siyang lumapit na mga anghel kay Maria, ang birhen na si Maria. Mga kapatid, kung inyo pong narinig dito, mga kapatid, ano po ba yung ipinagbawal na pitasan ng ating amang liwanag sa kalangitan na kanya pong halaman? Ito po mga kapatid ay ang puno ng buhay. Dito po natin malalaman mga kapatid, di ba kayo mga kapatid ay mayroon din po kayong ipinagbabawal sa ating mga anak. Kaya ang gaya rin po ng ating amang liwanag sa kalangitan na mayroon din po siyang pinagbabawal na hindi po natin dapat pakialaman. Ngunit pinakialaman po ni Eva. Ito po mga kapatid, ang tagapagbantay ng puno ng buhay. Ano po? Akin pong ibabahagi ang tagapagbantay ng puno ng buhay. Ito po yung pinitasan ni Eva. January 16, 2021. Magandang kaliwanagan sa inyong lahat. Unti-unti kong nasisilayan ang mga ilaw. Ang ilaw ng kaliwanagan ay unti-unting humihina, kapatid. Kayo'y magpakatatag, aking mga kapatid, sapagkat mga kapatid, sinasabi po rito, kayo'y magpakatatag sapagkat maraming nang uuri. Sapagkat ako'y pumanaog upang magbigay ng pangaral sa inyong lahat. Ako ay isang anghel na siyang bumaba, at ako ay isang anghel sa kalangitan na siyang pumarito. Ako ay nalulumbay mga kapatid. Ako ay siyang inyo nang nabuo at nabuhay sa pamamagitan ng inyong pananampalataya at pananalig sa ating Ama sa kalangitan. Kapatid, kayo'y kumapit lamang sapagkat ang aking binabantayan na puno sa kalangitan na inyo nang nabuo sa pananampalataya sa ating Ama sa langit. Ako ang tagapagbantay ng puno ng buhay. Ako ay bumaba ngayon at ako'y naparito sapagkat aking nakikita na unti-unting nahuhulog ang mga dahon. Ito ay nalalanta. Sapagkat sa bawat pagtalikod ninyo, ito ay nalalagas, kapatid. Inyo na itong binuhay sa kalangitan. Maraming salamat po, mahal na banal na anghel sa kalangitan, sapagkat sa mga nananalig na kagaya ko sa ating Ama sa kalangitan, ay nabuhay na po natin ang puno ng buhay na pinitasan ni Eva. Kaya't nabuhay pong muli ang ating Amang Hesus sa kalangitan. Ito'y inyong palaguin. Ito ay hindi karaniwang puno sa kalangitan. Ito ang puno ng buhay sa kalangitan na siyang ipinagbawal kay Eva noon. At ito ay inyong muling binuhay na siyang tunay. At ito ay may sagradong ngalan. Ngunit ako'y patawarin paumanhin. Ako'y patawarin sapagkat hindi ko ito maituturan sa iyo. Sapagkat ito'y sagradong puno. Ang Ama sa langit ay nagpapasalamat
sapagkat inyo itong muling binuhay, ngunit sa bawat pagtalikod nito sa kanyang mga anak na kapatid ay unti-unting nalalagas ang mga dahon. Ika'y bumalik at magbalik loob. Ito ay nag-iisa lamang sa kalangitan. At ito ay inyo itong binuhay na siyang tunay. At ako ang anghel na nagbabantay sa punong yaon, sa puno ng buhay. Ako ang tagapagbantay na siyang tunay, kapatid. Ngunit ito pa ay inyong palaguin. Kung ito'y nais na makita sa kalangitan, ay ito'y maaari. Ngunit kapatid, ito pa ay inyong palaguin. Ngunit kapatid, huwag itong pangalanan. Huwag itong ituran at sa pagpapunta doon ay huwag kayong pumitas ng bunga ng punong yaon. No? Bawal po ang magpapitas ng bunga sa puno ng buhay. Mga kapatid, napakasagradong pagpapastral, hindi maaari na inyo kayong pipitas-pitas na lamang. Kailangan kayo ay magpaalam. Lalong-lalo sa puno ng buhay, hindi po maaring pitasan at hindi pa po ito maaring ipakita sa inyo, mga kapatid, sapagkat hindi pa po ito pinayagan ng ating Ama sa kalangitan upang inyo po makita, lalong-lalo na sa mga manggagamot na bago. At ito'y kaaya-ayang bunga sapagkat ito'y mabango. Pakatandaan, ito ay hindi pangkaraniwang puno sa kalangitan. Ang ngalan ko ay Nelia. So si Nelia po, mga kapatid, ang anghel Nelia, ang tagapagbantay pala ng puno ng buhay. At noon, kapatid, noon ay nasilayan ko pa ang pagkakasala ng dalawang mortal na siyang nilikha ng Amang Liwanag sa kalangitan. At noong panahon na yaon, ang pangalawang nilikha na mortal ng ating Amang Liwanag sa kalangitan at ang inilikhang yaon ay isang babae at isang lalaki. Ako'y paikot-ikot lamang sa punong yaon, kapatid. Ako ay hindi nila nasisilayan, ngunit sa aking pagbabantay ay hindi ko inakala na sila ay magkakasala. Sila'y aming binantayan at inalagaan sa hardin, kung saan ang dalawang mortal lamang ang siyang naroroon. Sila ay inilikha ng Amang Liwanag sa kalangitan na hindi nag-iisip ng kung ang ano paman. Mapayapa silang namumuhay noon hanggang sa dumating ang araw ay isang pagsubok ang dumating. Ang babae ay aking nakita na kung saan ang puno na kanyang nakita ay siya ay pumaroon. Gusto kong magsalita noon, kapatid, at siya ay akin tatanungin. Gusto ko man napigilan ang babaeng mortal na iyon, ngunit ako ay hindi niya marinig. At ang araw na yaon ay sinubok ang kaisipan ng babaeng yaon at siya ay nakapag-isip, sapagkat ang Amang Liwanag sa kalangitan ay nagbabala na huwag pumunta o pamaroon sa punong yaon at huwag pumitas ng kanyang bunga ng kahoy na yaon. Ngunit kanyang sinubok ang kanyang kaisipan, kapatid, at siya ay pumitas ng nag-iisa lamang na bunga. At sa kanyang pagpitas, kapatid, ako ay lumuha at aking naramdaman na noon ay ako na lamang ay nanghina sa nangyari at sa aking nasilayan, sapagkat sa kanyang pagpitas nito ay unti-unting nalagas ang mga dahon ko at ang punong yaon ay unti-unting namatay. Na noon ay akin na lamang narinig ang boses ng Amang Liwanag sa kalangitan na siyang nagsalita at kanyang ikinalumbay, ito kapatid, at siya noon ay nagalit sa mortal na yaon at kanyang tinuran, bakit mo sinuway ang iyong ama na siyang naglikha sa iyo? Ito'y dumadagundong na boses sa kalangitan. Ang aking narinig na boses at ramdam ko ang pagkalumbay ng ating Ama sa kalangitan. At ang berde na paligid sa hardin na aking nakita ay nalukuban ito ng maitim. Hanggat sa umulan ito at humangin ng malakas at ang bawat halaman sa hardin na nooy berde ay ito'y nagsilanta. Nagsilanta daw po nung pinitasan na ni Eva. Parang natulog, parang dun sa Maleficent. Ano po mga kapatid, napakaganda ng
kwento. At ngayon sa pamamagitan ninyo aking kapatid ay unti-unti nang nabubuhay, binubuhay, pati na rin ang sagradong puno ay inyo na itong unti-unting nabubuhay. Ito'y palaguin pa mga kapatid, nawa ay huwag kayong magkasala mga kapatid, huwag ninyong talikuran ng katotohanan. Kayo'y kumapit lamang sa ating Ama sa kalangitan. At ang mortal na yaon, na dalawang mortal na yaon ay binaba ng Amang Hesus sa langit at ng Amang Liwanag sa kalangitan. O ibig sabihin, si Eva at Adan ay ibinaba niya. Saan niya ibinaba? Saan niya inilagay? Sila'y pinalayas at sila'y inilagay sa lugar na kung saan ay walang makakain at walang matitirhan, kundi pawang ito'y mainit lamang na lugar na walang halaman na kanilang masisilayan doon. Kapatid, iyaon ang huli kong pagkatanda na pangyayari na kung saan ang mortal na nilikha ng Ama sa kalangitan na siyang nagkasala at siyang pumitas ng bunga ng sagradong punong kahoy na siyang aking binabantayan sa kalangitan mga kapatid. Ang ibang mga kapatid ninyo ay unti-unting tumatalikod sa katotohanan. No mga kapatid, inuri lang kayo, tumalikod na ang iba. Kumapit mga kapatid sapagkat hindi na po nila matanggap ang katotohanan. Masama na sa kanila ang sabihin mong manawagan ka ng Ama sa kalangitan. Ano po? At sa bawat paglagas ng mga dahon nito ay kanilang nararamdaman ang panghihina at siyang magiging kamalasan sa kanilang buhay. Ayun. Kapag tumalikod po ang bawat isa ay magiging kamalasan sa kanilang buhay. Kayo'y bumalik kapatid, kayo'y bumalik dito sapagkat narito kami na siyang maggagamot at maglulunas ng mga sakit na inyong nararamdaman. Magpakatatag ka aking kapatid, magpakatatag ka sapagkat ang mga pagsubok na unti-unting dumarating sa iyong buhay. Ang Ama sa Langit ay nababatid niya na ito'y iyong malalagpasan. Sapagkat ikaw ay matatag. Maraming salamat sa inyong lahat. Napakaliwanag na siyang nasisilayan. Ang libro na isa sa buhay, ang mga lumulutang na letra ay aking nasisilayan mula sa libro na isa sa buhay. Ayun po mga kapatid, ibig sabihin, wala pong apoy doon sa ilalim, inilagay pa ng ating Amang Hesus sa kalangitan, ng Amang Liwanag sa kalangitan si Eva at Adan. Doon sa ilalim, sa madilim, doon po sa walang makain, walang tubig. No? Wala pong apoy doon, wala pong apoy sa ilalim, no? Kadiliman. Sapagkat ang apoy po ay isang banal na anghel sa kalangitan. So, maraming salamat mga kapatid. Nawa ay nakapagbahagi ako. Atin na pong ibabahagi. Unti-unti na malalaman nyo ang kwento sa kalangitan. Manood lamang po at mag-stay tuned po kayo sa ating YouTube channel mga kapatid. Kung may mga katanungan kayo mga kapatid, ay maaari rin po kayong magtanong. At akin pong ibabahagi mga kapatid, hindi po tayo anak ni Eva at nagsimula kay Eva at Adan, kundi tayo po ay nagsimula doon sa pangatlong inilikha ng ating Amang Liwanag sa kalangitan. Ilan po ba ang inilikha? 125. Yun po yung sabi ko sa inyo, sino mga gumawa ng letra, sino ang gumawa ng bilang. Maraming mga katanungan mga kapatid. Kung kayo po ay may mga katanungan, magtanong lamang po kayo at akin po kayong sasagutin. Maraming salamat mga kapatid at nawa ay nagustuhan ninyo ang ating munting ibinahaging kwento na katotohanan mula sa libro na Katotohanan na Isa sa Buhay sa Kalangitan. Maraming salamat sa mga kapatid. Nawa mga kapatid ay balutin po tayo ng Amang Liwanag sa kalangitan at nawa sa pamamagitan ng aking pagbabasa ng mga banal na mensahe ay kayo po ay magkaroon ng kagalingan sa inyong mga nararamdaman. Ano po mga kapatid? Sapagkat ang pakikinig mga kapatid ng mga banal na mensahe na akin pong ibinabahagi sa inyo ay isa na rin pong kagalingan. Ang pagtamang pagtawag, magandang kaliwanagan, Amang Liwanag sa kalangitan, Amang Hesus sa kalangitan, at sa mga banal na anghel sa kalangitan.
magpasalamat na lang po at wag na lang pong mag-amen o aleluya. So maraming salamat po at magandang kaliwanagan. Nawa po ay maunawaan sapagkat ang aking binabahagi ay karagdagang kaalaman. Maraming salamat at magandang kaliwanagan.